KBP Golden Dog goes to Best Radio Management Program, Radio Clinica. Maraming salamat, KBP. Alam niyo po, nung inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR, para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association at siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang Radyo Klinika po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang namin pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 882 AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. The KBP Golden Dog for Best Radio Magazine Program host, Maru Macano. DWIZ. Alam nyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uuwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. At ngayong gabi, malamig ba ang gabi? Painitin natin ang mga gabi. Siyempre ito ay isang malayang talakayan na makakapagbigay po sa atin ng mga impormasyon tungkol po sa kalusugan at siyempre pampagana rin para sa mga lumalamlam na nga ang kanilang mga gabi. Ngayong gabi ang kasama po natin walang iba. Siyempre our urologist surgeon friend, Dr. Joseph Love Lee. Hi Doc! Magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, partner. Maru, of course, lagi mong sinasabi, paiinitin na naman natin ang Biyernes ng gabi. Oo, lalo na ngayon, long weekend, di ba Doc? Long weekend. Kaya, ihanda ang bagong kobrekama. Ihanda ang bagong punda ng unan, di ba? Palayasin ng mga bata. Bakit? Kasi ano to? Long weekend General patronage or ano? Rated R. Rated R. Anong classification? R80? 80? Pero alam mo Doc, hindi. Sa totoo lang, tinatawanan lang natin ito. Pero seryosong problema ito ng mga mag-asawa, ng mga matagal na magkasama. Pagkatapos all of a sudden, biglang nawala yung init ng pagmamahalan nila. Na ipinagtatawanan nila, bakit kaya nangyayari ito? Ito ba ay dahil nag-edad? O dahil nagkasawaan na? Ano? Pareho. Pareho. Ang tanong dyan, Maru, is like, ano ba nauna? Yung edad o yung pagkasawa? Kasi minsan, may iba nasa middle age pa o hindi pa nasa twilight age nagsawa na. Diba? Bumaba na kanilang libido. Nawala ng sex drive. Bakit? Diba? Oo nga. Yung iba naman, may edad pero ang taas-taas ng ang sex drive. Oo nga. Pero
may mga kulang. Anong ibig sabihin kulang? Siyempre, yung mechanical aspect mo, alam na natin, yung male organ, kulang. Oo, diba? ayaw na. Ang taas Ayaw na ng libido mo, mag-12 yung... True, ang taas ng libido mo, pero yung ayaw sumunod, wala. Pwede bang ganun? Bugok. Pwedeng ganun. Oh, na yes. mataas yung libido mo, yung desire mo to have sex, pero hindi sumusunod, hindi tumataas. Si Manoy. Oo. Lagi natin sinasabi, di ba, partner Maru, ang ultimate, yung sexual desire plus yung mechanical aspect, which napag-usapan na natin 2 linggo, no, is yung senses natin, yung pag-iisip, pagtingin, pag-amoy, pagramdam, pag-feel, kaya kamay, di ba? Then, it goes to the central nervous system down to your peripheral nervous system papunta doon sa sa male organ natin. Parang sasabihin ng ating utak ito na ang gusto ko, ito na ang dapat mong gawin. Pero paano pag meron ka niyan? Pero ito na nasaan ka? Wala. Anong ginagawa mo? Wala. Hindi matuloy. Hindi matuloy. So you have to have those yung mga sabi natin management o yung mga ginagawa o mga iniinom na kailangan magsuporta doon sa mechanical male organ. Pero I say mechanical, lagi natin sinasabi, baka kala ng mga nakikinig sa atin, Maru, ano yung mechanical? Ano ba, robot? Hindi. Kasi ang male organ kasi is usually mechanical kasi lang yan, up and down, di ba? Di ba? Nakikinig up and down. Hindi sideways. Iba naman sideways, di ba? Hindi naman parang windshield yan na maganon, di ba? So it should be going up, di ba? Pag sinabi mong up siya. Pag natapos, parang down na siya, no? Yeah. So kasi ang yun blood vessel and muscle. So yun ang natin critical. So paano natin ma-achieve, 'di ba, partner Maru? There is a lot of preparation with regards to the mind, the senses, and the whole hormonal thing. And yung kanina na mention mo, yung desire, yung sexual desire, yung libido, kailangan tamang timpla. Pagkapalo mo na, brum-brum ka na. Ayun. Yan, yung libido. Sabi mo, pwedeng present, pwedeng absent. Ano ang nagiging dahilan? Bakit nag-a-absent si libido? Una-una, yung nabanggit mo kasi edad. No? One thing is when you have age. When you age kasi, your hormones starts to decline, 'di ba? This is for both for men and women, 'di ba? Lagi isasama natin ang kasi pag men kasi, pag bumaba diyan, kasama niya yung sex drive mo, 'di ba? Yung sinasabi natin, yung willingness ng male organ mo na magkaroon ng erection. Tapos kaakibat pa diyan, partner, kung meron kang mga medical conditions like may diabetes ka, umiinom ka ng mga gamot sa CNS, di ba? Yung mga Parkinson's, mga ganyan. So nakaka-apekto yan sa male function, okay? So maliban doon, yung pangatlo, yung hormones mo na testosterone. And lastly, yung pangangatawan mo. Di ba? Anong ibig sabihin pangangatawan mo? Baka kulang yung mo, yung super substance mo. Anong ibig sabihin super substance mo? Kulang ang vitamin E mo, kulang ang vitamin B3 mo, kulang ang vitamin D mo, kulang ang zinc mo. Di ba? Kulang ang magnesium mo. Dami, di ba? So vitamins and minerals play a very big part, significant role. Kung wala yan, ibig ko sabihin, hindi ma-achieve yung gusto mo. Tapos, tingnan mo, medyo stress ka pa, puyat ka pa, 'di ba? Yung mga ganon. So hindi mo talaga ma-achieve. So the whole totality of a very desirable na action mo to your act itself, yung pinaka main tawag 'yon,
main attraction, main act, di ba? Oo. Kasi yung una, yung prelude ba yan, tawag Oo. doon. Yung parang ganun lang, oh. Doon mo ma-achieve lahat, pag lahat na yun, no? So kahit kilikitiin ka, kung talagang merong problema, like yung sabi mo nga, pwede may diabetes, pwede ring hypertension, ano, Doc? Pwede ring high blood, oo. right. Tapos may High mga blood, iniinom tapos kang yung gamot, oo. Sa CNS, lalo Oo. na sa utak, yung mga Parkinson's, Oo. 'di ba? Mga ganon, Oo. mga seizure Oo. drugs, mga ganon. How about Pwede 'yon, yung mga medyo matagal. prostate problem pwede rin na maging dahilan na Prostate problem nawawalan ka can din, hindi kasi ang problema kasi yun yung duration ng pag-inom mo ng gamot eh. Mm. Ayun, yung duration ng pag-inom mo ng isang gamot doon can really have a slight adverse effect, no? Mm-mm. Tapos sa babae naman, kanina sabi natin, this is for the men. Pag babae naman, because of your premenopausal or menopausal, you get to have dryness, di ba? Kaya nawawalan ka na ng Dryness. gana. Kasi masakit na. Kailangan medyo juicy and medyo Parang prutas. medyo magbasa-basa, mamasa-masa ba yan, Oo. di ba? Para maganda ang lubrication. Kasi mahirap naman, partner, Maruna, dry ka tapos magse-sexual contact kayo, masasaktan ka, Yes, di ba? yes. Oo. Hindi masaya, di ba? Oo, yung partner mo hindi niya alam yun na nasasaktan ka na pala, 'di ba? Kapag kunyari ay may dryness nga because of dire-diretso lang yan. menopause. Oo. Sa kanila basta diba? sugod lang na sugod eh. Ang babae hindi. Kailangan ma-accept mo willingly. True. Yeah. Diba? Kasi kung hindi, wala ang sakit at pwede ka ba magkasugat? Yeah. Because of the friction. Pwede yan. Kaya nga sabi, friction should be desirable and sensual, 'di ba? Ayun na naman tayo, baka maano tayo dito, ma-MTRCB. But if your friction is something that is hurting, 'di ba, yung dyspareunia, tapos masakit, 'di ba? At nasugat-sugat ka na, mapuputol ang ang act mo, 'di ba? Kasi yung saya, para sasabihin mo, partner, ay sandali, masakit. Oo. Anong masakit? Sasabihin na Feeling ng isa. virgin ka? Ituloy natin. Feeling virgin. Tama ka niya. Feeling virgin. Hindi ka naman virgin eh. Di ba 3 na nga anak natin, gano'n? Virgin na virgin. Hindi nila naiintindihan. Oo, na gano'n. True. Masakit kasi nga may dryness na. Oo. So when you go to that cycle, partner, then yung psychological aspect will come in. Depression, anxiety, tapos yung self-worth mo, yung confidence mo, mawawala. This is to both of the partners, especially for the men. Parang kasi feeling niya, pag hindi niya ma-entrada yan, walang achievement, di ba? So parang feeling niya, hindi siya wagi, wala siyang award. Parang ibig sabihin, parang at hindi ako na rin successful. Niya yung kakayahan niya. Sarili niya. Ayan, tama yan. And the questioning aspect becomes later on a liability kasi partner, baka magamit niya sa iba. Ay. Kasi ite-testing niya eh. Ay, tignan ko nga kung umuubra to sa iba, tong mechanical action nito. Pwede naman pala. Hindi naman naglolobat, hindi naman kailangan palitan ng baterya. Okay pa naman. Bakit sa asawa ko hindi? You know, all those things has to be established, no? Lagi natin sinasabi pa ulit-ulit na sa ating program na parang ito kailangan importante. Hindi ibig sabihin nandiyan ka na, andyan na kayo, 'di ba? At mag-a-undress na lang kayo. Sige, go, ganun, ready, ha? Parang it should be well executed and there is a sensual drama. Ay, may mabago tayong word. Merong mga act sensual drama. May act 1 muna, may intro. Hindi pwede na dahil sa main act. Di ba?
So, kagaya sinabi mo, partner, di ba, bagong bedsheet ka, humiga na lang yung partner. O, sige na, go na. Ano? I don't know. What is your opinion on that? Di ba? Parang... Oo nga, syempre kailangan, alam mo nyo, ang mga misis, kahit na matagal nyo na silang kasama, o kaya ganun din, ang mga mister nyo, kahit matagal nyo nang kasama, kailangan meron pa ring ligawan doon sa bago nyo gawin yung act, di ba? Bula-bulahin mo muna. Tama yan. Di ba? Oo. Eh, yung parang kasi Ibola-bola kiligin mo. muna. Oo, kiligin muna. Oo. Kiligin. Parang yung tipong, ready na ako, ikaw ready ka na, ganyan-ganyan. Sandali. You can play around. Kasi it makes, it stimulates the other minerals and the other senses to work, 'di ba, into your advantage, 'di ba? Hindi ka para kang tuod diyan naglalakad, nakahubad. May iba kasi lalo na I don't know, lalo na pag may edad nakakatawa, 'di ba? Parang naglakad ka, baka tumawa yung asawa mo. Ba't ganun itsura niya? So hindi niya matik yung itsura ng Oo, 'di ba? Tama ka. Parang nakita mo lang, parang pinagtawanan mo. Initially pa lang, yung initiation pa lang, wala na. You're causing already stress to your partner. Imagine yourselves na you were 20 years old pa. Na nung una kayo nagkita, pwede namang paganahin yung imagination, di ba? Para rin yun ang makapagsimula doon sa inyong intro o doon sa Act 1 ninyo. Para hindi naiilang o kaya biglang may isip nyo, ay ayoko na nga. Oo. Saka yan partner Maru, it's a working process of wherein two partners should be giving in or playing the part na dapat niyang gawin. Hindi pwedeng isa lang. 'Di ba? Hindi pwedeng doon sa sexual act mo, partner, ikaw lang ang masaya, yung lalaki lang masaya o yung babae. Pwede din babae masaya, lalaki di masaya. So it should be two because, di ba sabi natin, it takes two to tango. So kailangan dalawa yan. Kasi pag dalawa, it makes it more delightable. Di ba? Kasi pag yung isa lang, di ba? Pag partner, isa lang natapos, parang, nag-enjoy ka ba? Ano sasagutin ng isa? Hindi na makasagot. Sort of. Diba? Ang mafe-feel ni lalaki or ni babae, kapag hindi na siya ng kanyang partner, inadequate siya. Diba? Kaya eto na naman tayo doon sa ite-testing na naman sa iba. Yes. Diba? Totoo yan Ito actually, partner Maru, sinasabi mo is real talk. Tinetest nila yan. Especially for the men. It's an ego thing and a pride, no? Yes. We should not deny. Kasi parang lagi natin sinasabi, lalo na the Filipino macho image na parang, hindi ako ganyan, kaya ko yan lahat. Kahit na minsan partial erection na, hindi, kaya ko pa rin yan. Alam mo lahat, sige, kinakaya mo, sige. Parang, pinuprove niya sa sarili niya because that is one of the most considered sexual, with regards to the sexual avenue. Yan ang pinaka most rewarding diba? Yung male organ, lalo na sa lalaki, is dapat nakasabi mo nga, nakatirik at naka-plug ceremony lagi. Pero ito, nabanggit mo kanina, may mga vitamina pala at mineral na kailangan para yung iyong libido tumaas at saka pati yung problema mo sa pagsaludo ay masolusyonan. Ano yung mga vitamina at mineral nga na yan, Doc? At saka, you have your arginine. Yeah, you have your arginine, that's a protein that is very good for but function, no? The sexual, the whole body function. And you have your vitamin B3 for the energy. Siyempre kailangan energy mo. Yung vitamin D naman, kasi marami, D1, D2, D3, di ba? Yung vitamin D natin, is for yung sexual function. Specifically for the sexual function, di ba? Yes. Yung B3 kasi for the whole body yung aspect. Then yung zinc mo, para yung 1 is yung sperm cells mo, 2 yung para ma-maintain at hindi mag-lower yung testosterone mo. The zinc. Diba lagi ko nababanggit sa'yo, zinc is very important. Yes. Lalo na later on yung sasabi natin, yung inilalabas ng ating prostata, yung prostate natin, maraming zinc, kailangan importante yun. Huwag natin
sasabihin, ay okay lang yan, you seek, that's not important. Because seek helps you, if you have a lowering of your testosterone, it tends to not to maintain or decline your testosterone, and it improves your sperm cell. No, dapat importante yan. Siguro next time pag-usapan natin, what is a dry ejaculate? Parang nag-ejaculate ka, wala naman lumalabas, diba? Anyway, then you have your, ano pa ba? Magnesium. Your magnesium is very good for stamina and function, especially for yung erection, okay? Your erection also will be helped by your DHEA, di ba? Androstenone, di ba? So, nakakatulong rin yun for erection. So, ilan na yan? Yung Yohimbine, pwede kang uminom ng Yohimbine, ha? Pwede yan, that's very good. Yohimbine? Tapos, Yohimbine, narinig mo na. So, ito yung mga importante. Sa mga Chinese pharmacies ba nabibili yun, Doc? Meron, ibig mga herbs, 'di ba? 'Di ba yung mga rose tip, 'di ba? Yung mga ganyan, pwede 'yan. Okay, mga rose hips gano'n. Tapos meron tayong dark chocolates are okay, aphrodisiacs are okay. Yung mga oysters, aphrodisiac foods. Talaba. Yeah, those are aphrodisiac food, mga talaba, yan. Oo, sige. Ingatan ng taba kasi siguro kakasabi natin ngayon, mamaya may bumili ng talaba, iayos naman. It should be very clean and di ba, yung respectable market na kukunin mo yung talaba mo. Baka mamaya may red tide, mag-iingat. Baka ma-paralyze naman tayo ng hindi oras. So, anyway. So, kaya, sige. Yung nga, sabi nga nila, Doc, mga seafood, malaking factor din daw yan sa pagpapataas ng libido mo. Tapos may mga kabuti rin, o mga mushrooms na nakakatulong din dyan. Yes. Pero, Doc, yung mushrooms gamot, are okay. yung gamot na sildenafil, totoo bang nakakatulong yan para tumaas daw libido at saka sumaludo? Hindi. Sildenafil is sumaludo. Okay. Pero hindi libido? Ang libido, not necessarily the libido. So, it is very important. It's a drug that is very important in order for your mechanical male organ to go on a erection. No? So, ibig sabihin ng erection, kung meron ka ng erectile dysfunction, may problema ka sa erection, mag-i-erect siya. Oo. Diba? Kaya lang, now, kung wala ka namang... Di ba? Mga ilang oras daw. Totoo ba yun? Depende yan eh. Alam mo, partner, depende yan. Ako kasi pag tinatanong ko, depende yan. Kasi what does it mean by depende? If you're 50 years old, diabetic ka, so medyo matagal-tagal. If you're 50 years old, hypertensive, controlled, at binigyan ka naman ng clearance, okay, mas maganda. If you're 50, I say the baseline of age is 50, ha? Wag na natin yung muna yung pababa kasi medyo kaya pa. When you're 50, wala ka naman problema at uminom ka, it becomes a fancy pill for further erection. Alam mo 'yon? Ibig sabihin, partner, ayaw mong bumaba agad. Ayaw mo. Doon mangyayari so magiging siya. Bumaba agad. True. Kasi magiging fancy pill. Pagkaya. So binigyan natin sila ng 3 senaryo ng 50 na edad ng lalaki na iba-ibang aspeto. So when you talk about the timing, depende yan how your body again process the pill. Yung pill kasi will give you vasodilation. At how much yan? Kasi baka yung katawan mo hindi rin naman kalakasan na rin. So na lang ang pero at least makakaroon ka ng erection. Ganun. Hindi delikado yun, Doc, na inumin. Kung kunyari wala ka namang kondisyon, di ka naman wala kang erectile dysfunction, ginamit mo itong pill na ito. It should not be done. Partner, it should not be done, but sometimes we do it for alam mo yun, yung some fancy appreciation ng ating partner. Ano ibig sabihin fancy appreciation ng partner natin? Pagyabang.
Ayan na, pumunta na ang Justice League, mayabang ako. Di ba? Hanggang siyempre, yung kailan partner gusto? mo, di ba? Hanggang kabilang mundo. Parang Hanggang bukas tayo. Grabe, no? Pamorningan. 24 hours, 40, pamorningan, no? Yeah, that's a very nice term, no? Pero ang akin kasi lang, is, makakasama ba? Siguro yes. Oo, kasi you might overdo it. These are for the normal, You might overdo it na hindi guided ng prescription ng ating mga doktor. True. Baka maglaklak ka ng 100 milligram, baka mapasama sa'yo. Baka atakehin ka. Oo, parang nagiging yata, no? Malabnaw yung dugo mo because of this pill. Tama ba yun, Doc? Oo. Yes. Nako. So we have to be very careful. Oy, si Mark Mergano, nakikinig sa atin at nanonood ngayon. Hello, Mark. Kumusta ka Hi, na? Mark. Kinakamusta ka niya ni Mark Mergano Jr. Tinatanong niya, Doc, yung ashwagandha. Okay ba raw yun, Doc? Pwede. Ayan. There's our herbal preparations. These are di ba? Yung mga tawag yun, yung mga ginagamit ng ating mga old mga ninuno pa. Mga ninuno, mga pinupok-pok-pok, mga ginagrind nila. Indian, pwede yan, 'di ba? Pwede yan nagagamit. Actually, these are libidic for sexual desire. For sexual desire. Okay, si Joseph pampainit yung pampainit yung sinabi mo kanina. Yan, pampainit. Si Josel Chel, ang tanong niya, ang ginseng po ba maganda para sa mga lalaki? Siguro for ginseng is also. okay, but you have to see which year. Kasi ang ginseng kasi partner, meron yung tagal no? Either you're using the roots or the roots itself o yung may mga nodules yan, may mga ginseng nodules, no? Ano ba ang pagka-process ng ginseng natin? Kasi minsan, partner, makikita mo, minsan yung ugat lang, di ba yung ginseng, tapos may ugat, may roots lang. May iba, may mga kasama pa parang mga nodules. Oo, yan. Meron pa kasama yung mga nila, yung mga bilog-bilog, mga nodules tawag doon. Those are more potent, those are more potent. Talaga? So, okay. Kakainin mo ba yung ugat? Hindi You just drink. You just drink. Yung pinagbabaran ang iinumin mo? Yan, pinagbabaran. Partner. Okay. Pinagbabaran. Sometimes kasi pinaghahalo nilang ginseng with snake, di ba? Snake Snake blood. Diba? Lakas nun, ang init yun sa katawan. Oh my God. Ang lakas sa katawan nun. Oo. Saan naman ako hahanap ng ahas, Doc? Saan ka naman hahanap ng ahas, di ba? Papatay ka pa. Imagine mo bago ka mag-establish ng gagawin mo, partner, magre-ritual ka muna. Baka matakot. Matakot yung partner. Ano ginagawa mo yan? Kinukulam mo na yata ako dito. Kala niya kukulamin mo siya. Sandali lang marami ditong mga bumabati sa atin. Sina Roxanne Cagado Pabilan, Juliet Camaro, si Hermoso, Rolando Hermoso, hi po Doc Lee, sabi niya si Josel Shell, si Mark Mergano Jr., Zoraida Calumente, si John Panopio, at saka si Adeline Soriano, ayan. And Dr. Edwin Bien, hi Doc! Hello! Hi! Hello po Doc! Oo. Nako, pinapakinggan na tayo. Nako, anyway. Siguro sabi niya, partner, nag-usapan na naman ninyo. Parang di mo na kami magdi-dinner. Teka sandali, mag-break muna tayo, Doc, kasi kailangan nilang maligo at masyadong mainit na. Ikaw kasi. Kailangan uminom na malamig na tubig. Sige, break muna. Yeah. Oras natin, 7:30 na po in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay. Balik po tayo dito po sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Maru Pahati Sarne with Dr. Love Lee, Dr. Joseph Lee. Hi, Doc. Ano nangyari? Doc, andyan ka ba? Yes. Ayun. Siyempre. Nakaligo ka na?
Dito na ako. Nakaligo na ako. Diba? Oo. Mabango. Ayan. Oo. Pero sabi mo nga, Doc, kanina, minsan kahit na anong gawin mo, na inumin mo or kainin mo, walang epekto kasi ang problema pala psychological na. Meron ng problema doon sa emosyonal din o kaya doon sa iyong pag-iisip. Kasi nade-depress ka na. O kaya ay meron kang animosity o galit doon sa iyong partner kaya pala hindi kayo makaperform ng mabuti. So paano mo i-address pag gano'n na ang problema, yung emosyonal tsaka psychological? Yeah, that is right, no, partner. Lagi natin sinasabi. The psychological aspect takes a big toll, lalo na sa ating mga individual, di ba? Lagi ko sinasabi, di ba, partner Maru, lalo na kung ikaw ay nasa twilight age. Oo. No? Ano ibig sabihin twilight age, no? Kung yung isang couple, mas bata ang lalaki, mas matanda ang babae, magkakaproblema. You get into early premenopausal, di ba? Sabi ko, premenopausal. So that's a problem. That is vice versa. If you have a older man and a younger girl, Woman, o yung partner niya. In the partnership. So it doesn't have to be the age in itself, but what I'm asking or looking into is like, gaano ba kalakas ang katawan mo? Gaano ka pa kabalanse ang iyong hormones na katawan na pwede mong i-establish yung sexual performance mo? You have to remember, yung kagaya ng pinag-usapan natin, partner, yung sexual performance kasi is lahat yan eh. Pag-iisip, auditory, touch, gano'n, di ba? Even smell, di ba? Then you achieve yung ating main climactic area, tatatatan, gano'n, diba? Tatatatat! Oo, kasi pag mechanical lang siya, kung lumalabas yung term ng, lalo na pag yung babae minsan sinasabi na, oh, you're so frigid. Diba? Para ka namang tuod ka, no? Pero lagi so pag ininsulto mo? Oo, yung pasyente ko, bakit siya nag-frigid? Baka ginagawa niya kasi alam niya, pag nagpupunta kayo, nasasaktan siya, kagaya na mention natin. Alam niya, parang ikaw lang ang dominating. Wala lang, isa lang siyang isang masyadong submissive na isang partner. It should be always, laging sinasabi ko, dalawa kayo na hindi kayo submissive, parang dalawa kayo authoritarian na superior to each other, di ba? One will contribute to the other. Para maging satisfactory. Hindi parang ako lang. Kasi minsan sa atin, lalo na sa culture natin, ang lalaki lang, pag natapos, wala na. Di ba yung babae, minsan, yun na, gusto ko pa, ay wala na. And you have to see, yung refractory period ng lalaki goes up and goes down. Tapos, ang babae goes up and goes up and goes up, di ba? Yung So, you have to what? To keep on hitting that para magkaroon rin ng climax ang babae. Kasi pag hindi ka rin, hindi ko rin alam, wala lang. Ikaw lang ang masaya, ang partner mo ay hindi. Oo, kaya yun na nagbubunsod ng kalungkutan minsan no? Kasi disappointed sila. Disappointed si woman, dahil sabi niya, ba't parang ang bilis-bilis na ang asawa ko tapos hindi ako nasasatisfy. Ang iisipin tuloy din ni woman, inadequate siya. May kulang sa kanya o baka, ay, ang baho ko ba? Or mataba na ba kasi ako? Kaya gano'n na parang nagmamadali lagi yung asawa ko na parang obligasyon na lang ang ginagawa niya sa akin. So yun, kinukwestiyon mo tuloy yung sarili mo. Ito rin ang aanuhin natin with regards to yung mga infidelity to both couples. We're not saying men lang, but it's a babae. Kasi naghahanap na yun sila ng kalinga because they're never satisfied in the bed. This is always on sides, di ba? So ang lagi nating sinasabi, kailangan, ang direction mo kasi, kailangan happy ang dalawang partners, ang dalawang individual. Di ba? Kasi if you're not happy, so
ang iisipin natin minsan is doing the performance something that we need to educate ourselves. We need to attend a class. Imagine mo, nag-attend ka ng class. Sex education 101. Diba? Sex education basic and basic advanced course. Nakakatawa, diba? So, ibig ko sabihin, this is all by what? Sometimes sa atin kasi, natural biologic, parang instinct, diba? Meron tayong instinct. 2, experience. Yeah. Kasi experience, meron ka ng dati, tapos hindi naman kayo nagkatuluyan bago yung asawa mo. So, ina-apply mo lang. Ina-apply mo lang yung ginawa mo. Diba? Alam mo. Depende kayo, partner, kung sino mas experienced-ado. Minsan kasi, ang babae mas experienced because she has a lot of partner. Yung lalaki naman. O kaya marami siyang napanood. First time. Diba? Ay, meron ka nun, diba? Partner, first time. Oo. Naku. Yun. So, ang lalaki ang virgin, ang babae ang may multiple partners na. Or other rin. So, that makes the complete setup na yung pinag-usapan natin kanina very, very complicated and very perplexed. Ano ibig sabihin? Ano ba? Nai-imagine mo ba, partner? Meron isang magandang kama, ang pangu-pangu ng ambiance. Hindi mo alam anong gagawin mo. Nangangapa. Oo. Pero lahat naman natututo, di ba? Matututo ka rin. At yung ka lang, huwag mo i-judge kasi yung partner mo na either kung wala siyang alam or kaya ay masyadong maraming alam, don't judge din. Oo. Basta you just go with the flow. At huwag kang malulungkot kung masyado siyang maraming naging kapartner na at ikaw ay wala. Ganon. So, kailangan nire-resolve nyo yung mga psychological and emotional and mental problems na yan before you go to bed. Kasi kung kunyari nandun na kayo tapos tsaka nyo iniisip yung mga bagay na yan, wala mangyayari, di ba? Pasok ka dyan. Dyan natin pasok sasabihin. Pasok sa mga. Mga nakikinig ngayon, there should be a sexual communication. Yes. You teach them. Sexual communication. Hindi mo na kayo yung act itself, the major act itself. Usap kayo. Baka akala nila, partner, nakakatawa tayo, usap. Anong usap? Ano ang gawin sa'yo na sa tingin mo acceptable sa'yo? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo na acceptable sa'yo? Ano ang gusto Eto, gusto ko hatawin mo ako. You can also play. Oo, wala namang problema. That makes the person aroused. So you have to do that. There are things that we want our partner to do, no, Maru? Yes. Pero ayaw niya. Kasi hindi niya probably inagisnan. It's not in vocabulary. Parang natakot. Ikaw naman, na individual, siguro, ang dami yung pinanonood na video, ang dami namin pinapanood na porn. Parang laging gusto mo, yung partner mo, maging porn star. Hindi naman siya ganun. Ha? Oh. So, parang, so, kailangan pag-usapan nyo talaga. Oo. Kasi para maging happy kayo together doon sa inyong bed. And also, pag kunyari nagkaroon ng kasalanan, ang either one of you, may nangaliwa, no? Pagkatapos, magkasama pa rin kayo. Nagkapatawaran na sa salita, pero nasa dibdib mo pa rin pala, nasa isipan mo yung lahat ng ginawa sa yung kalokohan ng asawa mo, kailangan pag-usapan nyo muna yan before you go back to bed and go back doing the act, di ba? That is another topic we can discuss. Alam mo bakit that is lengthy? Kasi yung sexual in bed because of infidelity as the case na nangyari. It's always like that. Lalo na pag female, pag ang lalaki, ang asawa niya, may ginawa. No, may ginawa. At nagkasakit, binigyan siya sakit. Every time na umokay na, ibig sabihin, paano umokay? Parang naging mabait na yung asawa, naaalala who's back, the wife. Tapos, ipapaalala mo, sisisihin mo. Wag naman. Alam mo, during the course of yung may sex na gagawa kayo, wag mo nang sisihin. Alam mo, ano yan, mabibitiw yan sa
Alam mo, napipil mo yung partner parang nagagalit na nag-ano kayo. O bakit? Tinitignan mo ako, naalala mo yung ano mo, yung ex mo. Ay, okay. Ganito ba ginagawa ng ex mo? O ano ba ang ginagawa ng ex mo? Di ba? Yung mga ganyan. Tapos mawawala na tuloy ng gana yung partner mo. Kasi parang feeling niya, teka mamaya ito, i-bring up na naman niya yung kasalanan ko. Parang wag na nga. Hindi ko natatabihan to. Di ba? Or, sasabihin niya, you don't need to do that in order to satisfy me. Iba ka kasi. Pero nga, ayun na nga, sabi ko, nabubungkan. So yung mga ganyan kasi, kagaya na sinabi mo, partner Maru, it has to be resolved in a communication working. Yes. Oo. Kung hindi, yung sexual performance niyo na gagawin niyo sa privacy ng kama niyo, hindi mo ma-achieve ng maganda. Oo. So, mag-agree kayo. Nakalimutan na talaga totally lahat. Mag-start anew. Wag lang pag-usapan. Lalo na kapag kayo ay nasa bed na ng inyong partner. Oo. Wag na pag-usapan yung mga past. Anyway, ito si Pastor. Oy, Pastor. Ray Borilla Sr. Okay lang po ba kayo? Okay. Si Sheila Arbues, tingin ko ang mga lalaki kasi siguro gusto ng maraming babae. Nagsasawa sa asawa. Kumbaga gusto makatikim ng ibang putahe. Tama po ba ako, Doc? Sabi ni Sheila. Ganun nga ba kayo mga lalaki, Doc? Be polygamous, but yes, it could be, no? But that could be. But some men are really sincere to their partner. I'm not generalizing, baka mano tayo. But sometimes, yun na nga eh. Yung sawa niya, yung sabi natin after 10 years, di ba, partner Maru, na age is, wag mong papayagan yung asawa mo maibigay sa iba. So, ang asawa, ang babae, should reinvent herself. Hindi naman ibig sabihin, reinvent, magpakulay ka ng decolores, mag-lipstick mo. Baka matili yung asawa mo. No, when I say reinvent, you try to make yourself as much as possible with the first time that you got married. Yan. Try to wear sexy, lace, ganon. Try to be very, naughty. Little naughty, hindi naughty. Parang, siyempre lalaki, ganyan parang, Ani, nagsisimula ka. Ano bang balak? Yan, ganun. Wala na. O, painumin mo ng alak. Lasingin. Effective ba yun, Doc? Yung mga inilalasing nila yung asawa nila. Para na wala nang magawa. Pero, di ba nakaka-apekto yun sa, sa erection, yung alak? Yes. Tama ba yun, Doc? Yes, pag sobrang drunk, you cannot achieve it. So, wala rin mangyayari. So, kaya pag yung mga sinabi ka, yun natatalo sa korte, pag sinabi na babae, rinape ako, pero yung lalaki lasing na lasing. Walang mangyayari dyan. Anong mangyayari dyan? Okay, itong si Josel Chell. Sa China po kasi, ginseng roots daw. Tapos mayroong pong nakababad sa water or alak. Iniinom po ng mga matatanda na. Gusto pa ni Lolo. Ay, mga partner Maru, mga to increase your sexual drive, no? Kasi they are highly potent, that will improve. Diba sabi ko, kailangan ma-establish natin. May isip na siya, gusto niya. Pero yung katawan niya, hindi ma-mobilize. So, hindi yung mechanical male organ natin, hindi ma-achieve, diba? So, in its sense, it also has its little effect like your sildenafil. Okay, si Belen Ledesma, sabi niya kararating lang daw niya sa bahay. Thank you at nakahabol rin ako, sabi ni Belen Ledesma. Alam niya, oo, nahuli siya sa klase natin. Okay. Ito naman, sabi niya, itago niyo na lang po ako sa pangalang Daddy. Si Daddy, tinatanong ni Daddy na okay lang daw ba na makipagniig kay Mrs. kahit meron si Mrs. O merong menstruation. Menstruation. Okay. Oo. May ibang ginagawa yan. Pero may iba
tends to not do it because it's unhygienic. Diba? Kasi yun na nga sinasabi ko. Whatever is your whatever is you find it pleasure. Mm-mm. Pero kung siguro in general, not all men will do that. Oo nga Kasi eh. makalat. Makalat. Kakapalit ko lang ng kobre kama pagkatapos magkakalat tayo. Mahirap alisin yan. Di ba? Kahit na i-bleach mo yan. You're doing it at bumubulwak ang menstruation. Hindi naman siguro bubulwak yan daw. Kaya lang. Yun nga. So, totoo ka, makalat. At saka, syempre, may unsanitary rin, di ba? Maghuhugas ka patuloy ng bonggang-bongga pagkatapos ng act. Pero pwede pala, hindi naman siya nakakasama sa menstruation ni babae or sa health nilang dalawa. Yun tawag natin minsan trip nila. Gusto nila. It's pleasurable. Ano yun, Doc? It's pleasurable. But I think it should be agreeable if you do that with both. Huwag yung parang pinumursa mo. Dahil hindi rin masisiyahan yung isa. Pero hindi masasaktan yung babae may menstruation kapag ginawa yun. Yun na nga eh. Ang ano natin kasi is like, yung babae kasi may hormonal process na nangyayari, di ba? So, you have to be careful because you are shedding some linings of the uterus, di ba? O, hindi na sabi papasok yung ari ng lalaki hanggang uterus, hanggang mattress. Ganon? Parang, eto naman, tinatanong din ng isa pa nating tagapakinig, wag na raw banggitin ang pangalan niya. Okay lang daw ba na mag-make love kahit buntis si Mrs.? There is a position and there is a up to what month lang pwede. Ay, wag naman yung yung kabuanan na. First time, they're very, very careful na. Siguro mga 6 to 7 in a different position. Diba? Huwag papatong doon sa tiyan ng babae. Pero na yung mga malapit na 9 months o malapit na ng 37, 38 weeks, 38 to 30 months. Tama ba yun? Wag na. Baka ma-induce ang labor. Pero totoo ba yung pagkunyari kasi syempre nag-release doon sa loob si lalaki nung panahon na buntis si babae. Totoo ba na sabi nila kaya pag lumabas daw yung bata maraming para mga puti-puti dito sa ulo? Kasi galing daw yun doon sa ni-release ng kanyang tatay. Joke lang yun. Joke lang ba yun? Itong mga sperm na to, hindi naman mga lang. Baka galing lang talaga doon sa amniotic fluid. So, hindi dahil kay tatay. Anyway, Doc, sandali lang mag-break lang tayo sandali. Pagkatapos, babalikan kita uli para i-discuss naman natin kung saan ka mahahanap na ating mga kababayan. Oras natin, 7:51 in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. 7:53 in the evening, sabi ni Sheila Arbues, asa na sina babae at lalaki ay magkakabalikan, na sawa na sa isa't isa. Awa ng Diyos ang kailangan ng mag-asawa na pareho nagkasala. So, sabi niya kailangan daw na ipagdasal na nila ang kanilang relationship sa Diyos kapag pareho sila nagkasala. Mahirap talagang mag-comeback mula sa ganyan na nagkasala ang isa man sa inyo o pareho kayo nagkasala. Ang hirap talagang buuin uli ng relasyon. But if you love each other at nangako naman kayo na ire-repair nyo inyong relationship at magsisimula kayo muli ng panibagong simula, may pag-asa. Di ba, Doc? You have to trust it. Kaya nga lagi ko sabi, di ba? Kung magkakasala, magdala ng trust condom. Ganun. Uy, advertisement. Sana mag-sponsor.
Anyway, Doc, kung gusto nila magpatingin sa'yo, lalo na yan, yung nga, hindi na makatayo or nawawala ng libido, baka pwede mo silang tulungan, Doc. Paano ka ba nila pupuntahan? Saan ka pupuntahan? Puntahan, tayo malapit na pwedeng tignan natin. Pwede sa Urology Center of the Philippines sa Maguinoo, Diliman, Quezon City. Every Tuesday, 3 o'clock to 5 p.m. and every Saturdays, every 8 o'clock to 10:30. Ngayon kasi, partner, di ba, holiday. So, wala clinic tomorrow. Then, meron sa Tomas Morato, ayan, yung talagang matindi. Yan yung mga establish natin, yung mga ED problems, mga kunyari, pag-usapan natin doon sa Empire Regenerative Center sa Tomas Morato, 3rd floor ng El Terrazo Plaza. O sa susunod, discuss natin yung plasma replacement therapy ba ang tawag doon, Doc? O yung PRP? Oo. Siya to. Oo. Yan, pag-usapan natin yan sa susunod kasi marami ang interesado dyan paano yan natutulungan, lalo na yung mga erectile dysfunction ng problema. At saka pati yung mga sinasabi nilang pampalaki raw, yung mga machines na, o mga tubo na ikinakabit. Oo, para lumaki mga pumps, ganyan. Siguro sa susunod yan dito sa ating palatuntunan. So anong mo final advice mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood para manatiling mainit ang kanilang mga gabi, Doc? Una-una, okay, keep yourself healthy. That's number 1, no? Sleep a lot, huwag ma-stress, huwag masyadong kumain ng ano-ano, di ba? Kung gusto mag-suplemento, okay lang yan. Yung nabanggit namin ni Maru kanina, di ba, yung mga essential vitamins that we mentioned, vitamin E, vitamin E, zinc, selenium, magnesium. Those are very, very nice that you can find in some of your healthy stores na pwede mong inumin at para manugbalik lagi or ma-maintain natin ang ating katawan. Yes. And remember, laging positibo ang dating sa pananaw with regards to your partner para maganda ang establishment natin ng performance. Diba? Kaya nga meron tayo sinasabi partner lagi maganda ang performance level. 100%. Oh. Perfect! Nakahabol si Nelson Malinaw. Magandang gabi raw and happy weekend. Ayan na, weekend na. Palitan ng kobrikama. Ang inyong mga kumot dapat mabango at ang inyong mga punda. At syempre, paalisin mo na mga bata, pauwiin sa lola at lolo. And be happy. Enjoy your weekend. Doc Joseph Lovely, ang ating pong urology surgeon. Thank you so much again. Maraming salamat, Doc. You made us happy again, Doc. Maraming salamat. Thank you so much. Yan po si Dr. Joseph Lee, your urology surgeon. At syempre salamat sa ating mga kasama dito sa DWIZ, sina Engineer June Aguba, Engineer Chelo Pingol, Engineer Kay Constantino, at syempre ang tagasulat po natin na si Jen Patrolia, ang ating communication assistant na si James De Jesus. Ang susunod pong programa ay Pangga. Ruth Abaw presents Love Pangga with Dika Abaw and Rian Briones. Ako naman po, si Maru Pahati Sarne. Bye! Ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.